Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay July 24, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 13, verse 18 to 23. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga asik. Ang mga nakikinig ng salita ay tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masasama at inagaw ang nahasik sa kanilang puso. Nilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila kahit hindi sila nananatili. Kapag panahon ng kapighatian o ng pag-uusig, dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salita ay nawalan ng puwang sa kanilang puso, kahit hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghahasik sa matabang lupa ay nakikinig ng salita, nakakaunawa nito, at sila'y namumunga na may tig-100, may tig-60 at may tig-30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Friday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, ipinaliwanag ni Jesus yung kahulugan ng talinghaga ng manghahasik. Yung pinakabinhi na tinutukoy dito ay ang salita ng Diyos. At ang naghahasik ay si Jesus, na walang sawang naghahasik ng kanyang salita sa bawat tao. Pero, napansin nyo ba, nagkakaiba ang bunga dahil iba't ibang uri ng lupa ang nahulugan ng binhi. May binhing nahulog sa daan. Ito yung mga taong nakarinig ngunit hindi pinapasok sa puso ang salita, kaya madaling naagaw ng masama. Meron namang nahulog sa mabatong lupa. Ito yung mga taong masayang tumanggap ng salita, ngunit kapag dumating ang pagsubok, mabilis ding sumusuko. May nahulog naman sa matinik na lupa, sa dawagan. Tumubo ang binhi, ngunit nasakal ito ng mga alalahanin sa buhay at paghahangad ng kayamanan. At meron din namang nahulog sa mabuting lupa. Ito yung mga taong hindi lamang nakarinig ng salita, hindi inunawa, isinabuhay at namunga. Pagpapansinin natin, hindi nagbabago yung binhi. Pare-pareho yung binhi na nahuhulog. Hindi rin nababago yung naghahasik. Iisa lang yung naghahasik. Ang nagkakaiba ay yung depende anong uri ng lupa ang tumanggap. Hindi lang isang klase ng lupa yung ating puso. May mga araw na parang mabuting lupa tayo. Masarap magdasal, madaling magpatawad, madaling magtiwala sa Diyos. Pero meron ding mga araw na para tayong yung lupa na mabato. Kapag dumarating ang problema, parang gusto na nating isuko. May mga pagkakataon na para din tayong mga lupa na natanim sa tabi ng dawagan. Hindi dahil masama tayo, kundi dahil napakarami nating iniisip. Yung bills natin, yung trabaho natin, kalusugan, kinabukasan ng pamilya, yung mga pangarap na hindi pa natutupad. Kaya unti-unti, dahil sa pagiging busy sa mga ito, nasasakala ang ating pananampalataya. Hindi sinabi ni Jesus na ang problema ay dami ng tinig. Pag inanalyze natin, ang problema ay hinaayaan natin mas lumaki ang mga tinig kaysa sa salita ng Diyos. Kaya napakagandang tanongin natin yung sarili natin. Ano ba yung ginagawa ko? Ano ba yung nasa isip ko
mula paggising hanggang matulog? Marami ba akong oras sa pag-i-scroll? Mas madalas ba akong nakikinig sa takot kaysa sa pangako ng Diyos? Mas pinapalaki ko ba yung aking problema kaysa sa pagtitiwala? Remember, yung puso natin may component ng mabuting lupa. At ang mabuting lupa ay hindi perpekto. Ito ay lupang patuloy na dapat binubungkal. May mga damong tumutubo sa mabuting lupa pero binubunot agad. May mga bato na inaalis, may mga tinik na pinuputol. Ibig sabihin, ang mabuting puso ay hindi basta nangyari lang. Pinipili ito araw-araw. Ginagawa ito araw-araw. Let us pray. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong salitang patuloy mong inihahasik sa aming buhay. Patawarin mo kami sa pagkakataong naging matigas ang aming puso. Alisin mo yung mga batong nagiging sanhi ng aming pagmamataas. Bunutin mo yung mga tinik ng labis na pag-aalala at pagkagahaman. Gawin mong mabuting lupa ang aming puso upang ang iyong salita ay hindi lamang marinig kundi maisabuhay at mamunga sa aming mga pamilya, trabaho at komunidad. At nawa ang aming buhay maging tunay na iyong salita. Amen. Friends, baka meron kang kakilala na nangangailangan ngayon ng inspirasyon. Send natin yung audio gospel na to. Send natin ito sa ating mga GC, sa ating mga kapamilya, kaibigan, kamag-anak, classmates. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.